Hallelujah. Maraming salamat po. Prepare our kapatid Panginoon na matanda po ang iyong mensahe ngayong gabi, Panginoon. At maraming salamat po. We glorify your name in Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Napakasarap po magpuri sa ating Panginoon. Amen. Amen. That you feel the presence of God. Now, sino pong nakakaalala ng ating thematic series noong nakaraan? Amen. Kasi it's related po sa ating bagong thematic series. Amen. Meron na po ba na-break did we cross already our personal boundaries? Amen. May na-cross na ba tayo? May naipamit na ba tayo? May napagtagumpayan na mo ba? Amen. Diba, nung past few weeks, tinuruan tayo paano tayo mag-crossing in every boundary sa ating mga buhay. Amen. Nandiyan, tinuruan tayo how to cross to our personal boundaries, our breaking wrong mindset, and especially yung ating ego, amen? On how to let go of our ego and being diligent in our faith journey, amen? So are you excited mga kapatid sa ating new thematic series? Amen? Sabi mo sa kapatid mo, be excited. Be excited. So, ating thematic series, sa ating new series ay Staying Ready for the Lord's Return. Ayan. Sino pong ready sa pagbabalik ng Panginoon? Amen? Tayo po lahat ay dapat maging handa sapagkat hindi po natin alam ang oras at panahon. Amen? So, ating week 1 ay pinamagatan conditions for readiness. So bago po tayo maging handa, may mga kondisyon na ating gagawin para hindi tayo maiwan. Amen? So mamaya po, malalaman natin ano-ano yung mga kondisyon na yun. Amen? Nang sa ganon, pagdating ni Lord, hindi na tayo yung wanderer, kundi excited na tayo tumingala. Amen? Amen. Praise the Lord. So, ang ating verse, matatagpuan po sa 1 Thessalonians 5:23. Sabi ko doon, now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. So tatlo, kung i-preserve mo, kapatid, your whole spirit, soul, and body. So spirit is given, babalik po yan din sa Panginoon. Amen? Your body will be going to the ground. And then your soul will be. Saan po kaya yan? Amen? So nasa sa akin po yan, how we are going to preserve. Amen? So ang ating objective, number 1, to help every believer obtain peace and assurance about their readiness for the Lord's return. Ayan. Para daw mapanatili yung kapayapaan natin buhay despite yung mga nangyayari sa paligid na natin ngayon. Amen? Yung ating surroundings. Amen? Di na tayo nagugulat. Amen? Wala nang gulatang factor ng mangyayari sa atin kasi we are in readiness na. Amen? So number 2, to give everyone an awareness of the condition of biblical assurance of readiness. Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, are you ready? Are you ready? Amen. So stay ready.
Amen? Di po ba, pag may kalamidad, sinasabi na sa balita, are you ready? Nakahanda na po ba yung ating mga emergency kit? Di ba? So, ganun din po sa ating Panginoon. Kailangan natin maging ready. Amen? So, mamaya, malalaman natin anong gawin, ano-ano yung mga dapat natin gawin. Amen? Amen po? Amen. So, our introduction. Amen. As true Christian believers, our blessed hope is in the ingathering or rapture of the church before the second coming of the Lord Jesus Christ to reign on earth for 1,000 years before eternity unfolds. Amen? Notice, mga kapatid, that the rapture is a separate event from the second coming, believing in a pre-tribulation rapture. So yung rapture po at saka yung second coming, magkaibang event po yan. Amen? Hindi po yan sabay na mangyayari. Amen? So ito po yung sinasabi sa rapture. Sa 1 Thessalonians 4:17, then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we shall ever be with the Lord. Ayan po yung mangyayari sa rapture. Tayo ay makikipag-meet up sa Panginoon sa cloud. Amen? Sa ulap. Amen? Yan po yung pakanasayan natin kasi hindi na po talaga tayo makakaranas ng kapighatian, kundi nandun na tayo sa 1,000 years na ipinangako ng ating Panginoon. Amen? Then, the second coming will take place 7 years later after the rapture took place. Amen? The years period being the Great Tribulation, where the Antichrist will reign under the one world government and new world order. Amen? Sabi nga sa Revelation 21:3, and I heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. Amen. Yan po yung mangyayari sa second coming. Nakita niyo yung unang picture, yung second coming. Ganun po mangyayari sa unang picture kanina. Paparating si Lord, tapos yung mga kinuha niya sa rapture kasama niya. Amen? So, what are we to expect? Yan. What are we to expect for the coming? Amen? Sino ready na sa inyo? Pag kumatok si Lord sa pinto, are you ready in your heart? Amen? Amen. So, sabi ko dyan, Pag hindi pa sure, di ba? Amen? Nakita niyo sa picture yung background, the 10 virgins, the parable of the 10 virgins. Amen? Who is carrying lamp and oil. Amen? So sabi dyan, as disciple of Jesus Christ, it behoves or it is a duty us to understand the condition of readiness for this great event so that we will not be caught unaware or deceived by the devil through erroneous teaching. Erroneous is maraming katuruan na hindi naman naka-align sa ating Bible. Amen? And be left behind when the rapture of the church takes place. Amen? Bakit yan yung napili ko? Kasi it represents kung paano tayo maging ready sa pagdating ng Panginoon. Are you the 5 foolish virgins or are you the 5 wise virgins? Amen? Bakit sinabing foolish yung 5? Kasi hindi po sila naging ready. Nung naubos na yung langis nila, wala na silang pangsilbi. Ngayon, yung wise naman, meron pa sila nung hawak, meron pa sila bigla na extra oil. Ngayon, sa inyo ngayon, are you carrying the extra oil that keep burning the fire sa inyong mga puso sa pananampalataya? Ano yung mga oil na yun na dapat mong naging bigyan? Amen? Ano po yung una? Amen. Ano yung ipanggagato mo sa iyong pananampalataya? Amen? The word.
yung word ng Panginoon. Amen? So, lagi natin unahin yun. Kailangan, pag-isip mo pa lang may bigpig ka ng oil. Amen? Hindi yung literal na oil, ha? Oil, ibig sabihin yung word ng Panginoon na siyang mag-iingat sa'yo sa buong araw. Maubos man yung bitbit mo nung nakaraan na oil, mayroon ka pa rin dalang bitbit. Amen? So, how is your relationship sa Panginoon? Amen? Are you still having that extra oil na bitbit ng 10 wise virgin? Amen? So, mamaya, pag medyo alanganin tayo doon, ilapit natin sa Panginoon. Amen? May natutunan po? Amen. Praise the Lord. So nowadays, sabi dyan, we rate being bombarded with news. Tama, mali. Bagyo dito, earthquake dito, sumasabog na vulkan. Are we still nandun ba tayo yung fear na nararamdaman natin? Diba, paano yung ano natin? At milyon na ata yung naipatayo ko doon. Diba? Talaga naman na ang material na bagay, hindi talaga yan pangmatagalan. Dumaan ang bagyo na ko. Amen? It reminds us na mas maganda mag-invest ka tayo sa eternal significance. Amen? Sabi dyan, about the signs happening around the globe that indicate the imminence of the rapture and the second coming of the Lord. Mga kapatid, beware, wag po kayo basta-basta naniniwala. Basahin niyo po ang Matthew 24 verse. Matthew 24. No, Matthew 24. Amen? This news pervade the media and cause fear, apprehensions, and awakening for everyone. Amen? Sabi nga sa Matthew 24:6, and you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass. So dapat parang mangyari po yung mga yun, and it will be past. But the end is not yet, mga kapatid. All these are the beginning of sorrows. So mas marami pang magaganap, mga kapatid. So are you ready? Are you ready? Amen? The question, are we ready on that coming of that sorrow? Amen? Yun po yung tanong sa ating buhay ngayon. Amen? Kung paano tayo maging ready sa mga nangyayari. Amen? Napakadami na pong nangyayari na nasulat na sa Bible na nangyayari na ngayon at nangyayari pa. Amen? So these are God's wake-up call for people to turn to Him in repentance. Amen? We should take advantage of this because many people will be seeking for an answer which you and I have. Amen? This is our time to share yung na-receive natin para ma-share din sa, especially sa mga mahal natin sa buhay. Amen? But for a follower of Jesus Christ, this is the question. How should we react to these scenarios at hand? Pag lumindol ngayon, paano tayo magre-react? The question is how we are going to react. Tatakbo ba tayo sa labas? Ano ba? Diba? Magkakapag-react na lang tayo yan on that scenario kung ano yung unang magiging pag makikita mo kasi pag nag-react ka bigla kung ano yung big mo. Amen? If you are ready enough. Amen? Sabi din po dyan, what shall we do to handle this situation affecting our day-to-day life? Example na lang po dyan, yung nangyaring pandemic. Paano tayo naging ready that time? Amen? Every day, may namamatay. Ilang hundreds of people yun. So pag nanood tayo ng balita na, nasishake talaga tayo, nag-prepare tayo, ala. Tapos nung hindi ka na makahinga, ala. Yan, nagpanig-panig ng mga kapatid, nung nalaman nung saging ang solusyon, naubos ang saging po.
Di ba? Don't be caught on action. And huwag po tayong magpadalos-dalos. Amen po? How are we going to prepare for an eventually that are about to take place in this present age? Amen? Pag nagkaroon na po ba ng mark of the beast, ano ba yung mark of the beast? Actually, alam na ng lahat yung 666 eh. Ngayon sinisimplify na ng technology. So be aware. Baka mamaya meron na pala tayo na maglahat na pala. Minsan kasi ginagamit na nila barcode. It's a part na rin po ng mga kapatid. So sabi mo sa katabi mo, be prepared. Be prepared. Be prepared. Amen? Sabi nga dyan sa Matthew 24:44, be ready for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Maaaring mamaya, ito na si Lord. Mamaya bukas, or pagkatapos nito, paparating na siya. Amen? We do not know. So, be ready. Sabi nga po dyan, these past 10 years, time has changed so much. Napapansin niyo yan, bilis ng panahon, kailan lang ng October, ngayon November na, mamaya January na. Amen? Pabilis na po ng pabilis ang panahon. And events are taking place quicker than we can imagine. Baka mamaya nabubuhay pa tayo sa nakaraan. Kapatid, naiwan ka na. Amen. What we have learned from the Bible 10 to 20 years ago are taking place right before our very eyes, only proving that biblical prophecies are right. Totoo na po. Lahat po na nasusulat ng ay totoo. Amen? Yan. We are now in the cashless society. Has been a subject since 1990s pa pala yun na inaano nila yung cashless. Yung card only. Napapansin niya sa mga bilihan, dito po card only. Dito cash only. Amen? Unti-unti na po tayong nawawalan na ng currency. Pinapasok na ito digitalized. Amen? The pandemic accelerated its implementation with online cashless transaction. Amen? Sabi nga nila yung pandemic naging pandemic noon kasi naging way po siya para mapabilis yung cashless. Yung cashless. Napabilis po yung card only payment. Hindi pa na card na eh. Through online na. Transfer na. One click tayo. Diba dati, makuha mo yung pera mo, pipila ka pa ng napakahaba eh. Ngayon hindi na. O transfer na lang. Amen? Meron nga akong, habang pinag-aaralan ko to, pag nag-i-store ako sa social media minsan, may napapansin ako doon na parang may warnings na pag mag-grocery sila, pag walang yung barcode sa kamay, hindi ka na makakabili ng pagkain mo. Amen. So are we prepared that one? Kung mangyayari yan ngayon, meron na ba tayong lumang mapagtatamnan? Amen? Nakatanim na po ba yung mga gulay-gulay natin sa bakuran? Amen? Lalo lang sa ating Pilipinas. Amen po? Kasi hindi natin alam eh. Mamaya bigla na lang mangyari. Amen? Kasi napakabilis na po ng panahon. So sabi po dyan, in our study of the timetable of the significant event on biblical prophecies, we understand that the Jewish festival are not merely occasion. Yung pinagdidiwang pala nila mga festival ng mga Jewish, hindi lang po siya basta okasyon. It's happening po, mga kapatid. Amen? For them to remember and celebrate, but these are in reality God's calendar of His great redemption plan. Ito pala yung plan ng Panginoon. Amen? Yung great plan po niya. Yung 7 festival. Sino po nakakaalala nun? Amen? Yan po yan. Yung mga plano ng Panginoon yan.
Yung hanggang dito na po tayo atas po sa trumpet. Nandito na po tayo ng generation. Kasi ito nung namatay si Christ, nagkaroon ng Feast of Unleavened Bread, yung Feast of First Fruit, which is represent Jesus' resurrection, and yung Festival of Pentecost, nagkaroon na po yan, di ba? Sumaba, nagkaroon na tayo ng Holy Spirit, di ba? Nagkaroon na tayo ng mga boldness. Amen? And now we are now in the Jesus sends warning and great awakening. Amen? So, are we ready na mga kapatid? Napakalapit na po mga kapatid. Hindi natin namamalayan na sobrang bilis na ng panahon at generation ngayon. Amen? Sabi nga dyan, ayan, explain ko natin, yung the festival of Passover is our passing from death to life through the sacrifice of the Lamb of God, Jesus Christ. Amen? Yung mga festival po na yan, mababasa niyo po sa Leviticus 23, if I'm not mistaken. Wait lang po. Sa mga Jews. Usually sa mga Jews yan yung basket. Yan, nasa chapter 23 po ng Leviticus, yung mga pista na yan. Amen? Yung Festival of Passover, yan po yung dumating na ating Panginoon, hinalay ng kanyang buhay. Amen? Siya po yung namatay sa krus. Amen po? The Festival of the Unleavened Bread is our separation from sin through the atoning sacrifices of Jesus on the cross. And the Festival of First Fruit is our resurrection from the dead or the newness of life. The Festival of Pentecost is the birth of the church. Yan, yung bumakas ni Holy Spirit, i-empower ng mga disciple. Amen? In our empowerment by the Holy Spirit to be witnesses. In fact, the Festival of the Trumpet is our announcement of the good news about the salvation of Jesus Christ. The last 7 trumpets will be the rapture of the church, and we believe we are somewhere along this season. Amen. Nandito na tayo sa Festival of the Trumpets. So we do not know ang ilang trumpets na yung announce. Amen. Kasi hindi natin alam kung kailan talaga yung exactly. Amen po? So sabi niya, be ready. Amen? So, tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, be ready. Be ready. Amen? So, 6, the Festival of Atonement indicates the Great Tribulation, where the one world government ruled by the Antichrist will take place and subsequently be judged by God. Amen? And then the last feast is the Feast of Tabernacle. Will be the second coming of Jesus Christ to establish His earthly kingdom for 1,000 years. This will be 1,000 years of rest in the presence of our King Jesus Christ. Amen? Yan po yung dapat kami natin paghandaan. Di ba? Ilang taon ka na nabubuhay ngayon. Amen? Pagdating ng Panginoon, He will live 1,000 more years. Amen? Praise the Lord. At yung 1,000 years na yan, nakasulat sa Revelation, may kapayapaan. Walang kapighabian dyan, mga kapatid. Amen. Walang sorrow. Lahat peace. Amen. Wala ka nang iintindihin pa. Lahat na-provide na. Amen. Hindi mo na kailangan magtrabaho. Gagawin mo na lang magpuri sa Panginoon. Amen. Amen pa? Amen. Amen pa? Amen. Kung ano po yung naghihintay na dapat natin i-expect. So, how are going to react? Paano tayo mag-react? Sabi po dyan, what we are experiencing in our days are expected accordingly to God's timetable. Yun po yung 7 verse. Then po, the difficulties of life, men becoming more materialistic with greed.
The super rich wanting to control everything. Ayan, makikita na natin. Kaya meron lang ghost project na nangyayari kasi nag-deceive na po sila. Masyado silang naging greed. Amen? In the material things. Tignan mo naman ilang luxury cars yung. Diba? Kung ipinagpatuloy nila yung proyekto na yun, siguro we are not facing too much flood in our country. No? So, what we can do now is to pray na may ayos na lahat. Amen? So, sabi nga dyan, confusion, wars, and rumors of wars, earthquakes, and sign in heavens above, they have all been foretold by our Lord with a very assuring warning. Amen? Sabi nga dyan sa 2 Timothy 3:1-4, but mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves. Ayan, puro na lang sarili yung pinamahal. Lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Ayun po yung mga mangyayari po, mga kapatid, which is nangyayari na po ngayon. Yung brutal na lang harap-harapan na po, binabaril na, kahit direct na direct na. Grabe na po yung nangyayari sa mundo. So, are we ready? Kaya sabihin mo sa katabi mo, oy, announce mo na yung trumpet mo. Announce close. Na sa labas, naliligaw. Amen? Huwag po natin kakalimutan i-share. Amen po? So, huwag po, timing ito. Sabi nga dyan, make a firm stand of faith, serve God while waiting to the rapture. And the second coming of the Lord Jesus Christ, rather than having fear and get confused, get closer to Jesus Christ, trust Him and His word, no matter what happens. We are all going to pass through the test of faith. Ang sarap mo pakinggan. Trust in the Lord, no matter what happens. Ano mang pinagdadaanan mo ngayon, sabi sa ng Panginoon sa Ezra, maraming mamumaglang sa pagtatayo ng templo ko, pero hindi pa rin magibigo yung plano niya ng ipagtatayo. Natuloy pa rin. Despite nung ilang years yun na bago na ipatayo talaga, totally na finish. Amen? Si Haring Ciro ba yun? Yung una. Haring Ciro. Ciro yung nagpatalaga na ipatayo ulit ng templo sa Jerusalem. Pero after bago na patayo yun, madami pang mga aligasyon, opposition na nangyari. Amen? So, ganun din po. Ano man pinagdadaanan mo ngayon, ano man pinag-pray mo ngayon sa Panginoon, huwag ka pong hihinto. Sapagkat pag sinabi niya, tutuparin niya. But are you willing to wait? Amen? The question is, are you willing to wait? Amen? Hindi mo alam kung gaano katagal. Amen? Pero sasabihin niya sa'yo, wait ka lang. At may perfect time, ibibigay ko yan. Amen? Amen po? Amen. So, ayun na. May natutunan po tayo. Paano tayo magiging expectant sa mga susunod pa mga mangyayari? Pag may nangyari pa sa labas ngayon, matatarang po na tayo. Dapat hindi na. Because we already know what is written. Amen? What we should do is to pray. Pray for them. Pray what is happening. Cancel all those negative. Amen? And we need to release positive. Amen? Kahit saan tayo magpunta, kailangan be positive tayo. Amen? Let's twist yung mga, let's walk against the current of this world.
Amen po? So what are the conditions for readiness of a Christian? Yan. Mabilis lang to. So be with me and be in with one boat. Amen? Wag walang tatanong sa boat, ha? Dito lang tayo lang. Amen po? May nalaman po tayo. Are we excited na sa pagdating ng Panginoon? So be in His training for readiness. Kailangan araw-araw tayo maging ready. Amen po? Huwag na tayong magpakampante pa. Always ready. Kasi hindi natin talaga alam. So number one, sabi dyan, have an established, committed relationship with Jesus Christ. Committed, hindi po committed. 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 Hindi po committed. Committed ako. Amen? Establish. So paano ba yun? Kamusta na? Amen? How was your relationship with Jesus Christ? Pag tumating pa si Bagyo sa buhay mo, madala ka bang muna dapat muna. Kasi you've been established. Alam mo na saan ka lalapit. Alam mo na saan ka hihingi ng tulong. Amen? Sabi nga dyan, now may the God of peace make you holy in every way, and make your Holy Spirit and soul and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ come again. Amen? So a committed, intimate, and personal relationship with God result in peace within us. Ayan, malalaman mo kung meron kang intimate relationship sa Panginoon pag dumanas ka ng shaking sa buhay. Pag dumanas ka ng shaking sa buhay at may kapayapaan, you have an established relationship sa Panginoon. Amen? When a person is living in sin, he is in enmity with God. There is no peace. Kung patuloy pa rin tayo namumuhay sa mga kasalanan, yun naman na po yung mga kasalanan ko, kaya ko pang isa-isahin. Hindi na po, no? Alam ko po, mga leaders na yung kausap ko ngayon eh. Amen? Pag patuloy ka pa rin sa pamumuhay na yun, tignan mo po, wala kang kapayapaan. Akala mo you are at peace, but the consequences is there. You still living yung hindi ka pa rin payapa. Amen? Di ba po yung may presence ng Panginoon, di ba po yung pakiramdam ng talagang nasa presensya po ng Panginoon. Amen? Sabi nga yan, ito na lang, paano natin malalaman na you are at peace? May bit-bit kang salita ng araw-araw. Kasi every day is a challenge. Every day is a test of your faith. Amen? Para mapagtagumpayan mo ang araw, kailangan may nabitbit kang salita ng Panginoon. Amen? Kasi, kinonfirm ko yan sinubukan kong walang salita ng Panginoon sa isang. Grabe po. Ang gulo po. Napakagulo po. Hindi man talagang, so, hindi man yung literal na suntukan, pero daming struggles po, dahil din. Pero pag may bitbit ka ng salita ng Panginoon, grabe naman po, kahit ang dami kang sunod-sunod na papel sa'yo, hindi ka natitingnan. Kasi you've been established. Meron kang hawak-hawak, meron kang extra oil, meron kang panglaban. Amen? Hipan man yung apoy mo, may panggatong ka. Amen? Kaya nga sabi niya, ganoon na lang kahalaga din yung mga pagtitipon natin eh. Amen? Napakahalaga po yun. Kasi pag
Ang sarap kaya yan, magkaroon ka ng reconciliation sa Panginoon. Amen? Through the atoning sacrifice of His Son. Yung peace na na-reconcile ka sa Panginoon, pag na-reconcile ka sa Panginoon, meron ka na ngayon relasyon. Pag may relasyon ka na, tunay kayang anak. Ngayon, ikaw naging anak ng Diyos, meron ka ng access direct sa Kanya. So no matter what happens, pwede kang humiling or mag-pray. Amen? So the word atone means making two separated parties once again through the shedding of blood. Amen? Naunawaan po tayo mga kapatid kung paano natin dapat meron tayong establish na relationship sa Panginoon. Amen? So alam po natin yung paano po magkaroon ng establish na relationship ng Panginoon. The question is, how was your devotion? Amen. Amen? It reminds us again ng Panginoon. You and me also. Amen? Na huwag natin kakaligtaan talaga doon. Amen? So sabi dyan, this indicates that because of sin, separation between God and mankind took place, but now being made one again. Amen. Thank you sa ginawa ng Panginoon. Pinagkaisa niya muli tayo. Amen. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen. Pinag-isa. Di ba nung nakagawa sila ng pagbabaliwala sa salita ng Panginoon, tapoy nawalay sa presensya ng Panginoon. Ngayon, nung tinanggap natin, nagkaroon ulit tayo, nagka-reconcile ulit tayo sa ating Panginoon. Amen po? May naunawaan po? Amen. So next, establishing a personal and intimate relationship with the Lord Christ Jesus is a mutual act. God Himself initiating and mankind has to respond through complete repentance and accepting the terms of reconciliation. Many do not recognize the fact that they need to be reconciled to God. Marami po sa atin talaga yung lalo-lalo na sa wala pang established na relasyon sa Panginoon. Yung hindi nila ma-realize na kailangan nila talagang mag-reconcile sa Panginoon. Yung pilit mo silang inaakay papunta sa Kanya pero ang dami pa rin excuses. Amen? Yun po yung mga kailangan namin i-shaken. Amen po? This condition is indicated by constant fear and anxiety. So mga kapatid, kung meron pa tayong mga ganon sa buhay po natin, kailangan na po natin yan alisin mga kapatid. Amen po? Amen. Sabi nga dyan, unestablished relationship with God is manifested by an established harmonious relationship with others. Ayan. Nagkakaroon na ng peace kung saan ka man. Amen. Nag-i-indicate na yan yung line, yung doctrine ng Panginoon na loving God by loving people. Amen. Pag meron kang established na relasyon sa Panginoon, kahit kaaway mo yan, magiging kasundo mo yan. Amen? Sabi nga dyan sa 1 John 4:20, those who say, I love God and hate their brothers or sister are liars. Ang hirap naman kung tawagin kang sinungaling. Amen? Hindi ka na lang, magpakatotoo ka na lang. Sabihin mo na lang, nagalit ako sa iyo nung nakaraan, pero patawarin mo ko, patawarin mo din ako. Pinapatawad na rin kita. Amen? Harapin mo na. Solusyonan mo na. Huwag mo nang patagalin pa yung maliit na butas na yan. Amen? May nakagalit ka man ngayon, sabihan mo na lang, hingan mo na ng kapatawaran. Amen po? Huwag mo nang ipagpabukas pa. Huwag mo bibigyan ang kaaway ng pundasyon niya para mapasok ng buhay mo. Amen? Amen. Naunawaan po? Amen.
Ito po yung katotohanan eh. Pag hindi ka pa rin, pag sinabi mong I love God, pero ang sama pa rin ng loob mo dun sa kapatid, or kung kanino man, or sa ate mo, sa nanay mo, kapatid mo, tatawagin ka lang ng lager. Sinungan. Sinungaling. Yun po yung totoo eh. Kailangan po talaga natin matanggap. Amen? At maipag-release po natin yan. Amen po? So, mamaya kung may nakagalitan kayo, i-message nyo na, sorry. Amen? Humingi na kayo with sincere heart. Amen po? Huwag na huwag mo na ipagpabukas kung kaya naman ngayon. Amen. Amen? Kahit nga sabi niya, ito tinuturo talaga sa akin, ito pa noon pa. Tinuro ng leader natin. Amen. Sabi niya sa akin, lalo na nung nag-one-on-one pa kami, maalala ko pa nun sa activity. Sabi niya, ano man mangyari, bago ka matulog, ask forgiveness. Mag-release ka ng kapatawaran, humingi ka ng kapatawaran, magpalinis ka ng banal dugo ng Panginoon. Kasi hindi mo alam eh, kung magigising ka pa ba? Diba? Only God knows. Yung pagtulog mo, sabi nga nila, it's your decision. Pero yung pagising mo, decision yun ng Panginoon. Amen? Kaya nga, bawat gising is a blessing. Amen? So may naunawaan po. Amen. Sabi nga dyan, in readiness, there is love, complete forgiveness and acceptance of others whom God loved, forgave, and accepted. Amen. Ephesians 4:32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgive you. Amen. Putahan mo na, pinatawad ka rin naman ng Panginoon. Amen. Amen. Humble down yourself. Number 2, continually undergo sanctification process. Yan. Kailangan continuous tayo kasi araw-araw may binabago sa atin. Amen. Amen? Amen? Kailangan continue kang mag-undergo the process. Kasi kung gusto mo talagang pagdating ni Lord ay ready ka na, titingala ka nila. Okay, praise the Lord. Amen? Sabi nga dyan, sa ating scripture pa rin, now may the God of peace Himself sanctify you completely. Amen. Ang Panginoon pong tutulong sa atin to sanctify us completely. Amen. Di naman tayo magbabago in 1 seconds. Amen. Ginawa naman natin 1 click lang, di ba? Hindi naman po. Amen po. Kaya nasabi ka, we need to continually undergo in the sanctification process. Ano ba yung sanctification? Sanctification is the process of undergoing transformation through God's Word by the Holy Spirit. Kaya lagi tayo nire-remind, devotion. Kasi doon po tayo makakatanggap ng salita ng Panginoon na magpapabago po sa atin. Amen? So that means a person who has truly repented from the old life is willingly undergoing a continuous process of becoming like Christ. Kaya ka ngayon nandito, kapatid. Amen? Because you are willing. Amen? To undergo those processes. Amen po? Amen. So sanctification is a progressive purging and preservative. Kaya huwag niyo pong kakalimutan yung ating 4 greatest meetings that will help us in purging and preservative. Amen? Sabi nga dyan sa Ephesians 4:22, put off the old self, that you put off the old man which is corrupt. Yung 4:24 naman is step the new or put on the new man which after God is created in righteousness. Amen. Dapat ganyan po tayo on the process of sanctification. Talikuran mo na yung mga dapat talikuran. Amen. Huwag mo nang balikan.
si X. Kasi X na po. Amen? Yes. So, today, if you hear God's voice, do not harden your heart. Ang the past topic na nasampit ko, kung narinig mo ang salita ng Panginoon, huwag mong patigasin yung puso. Amen? Accept it and be transformed. Hindi mo kaya, surrender it. Amen? Huwag natin susuluhin. Sabi nga ni Lord dito, come to me and I will give you rest. Eh bakit mo sinusulong? Amen? Sabi dyan, as we hear the Word of God, our attitude and level of cooperation with the Holy Spirit determines the pace or progress of our transportation, whether we accelerate or slow down the process. It all depends upon the person. Of course, it will be to our gain if we fully cooperate or to our loss if we don't. This will determine our level of preparedness. Ayan po yung susi. The key is obedience to the Word of God we hear. Amen? So nasa ating tayo po kung paano natin papabilisin yung transformation ng ating buhay. Amen? Sabi nga hindi madali. Pero kung gumagapang ka na, igapang mo palalo. Amen? Huwag kang hihinto. Amen? More pa, sabi mo. Sabi mo kay Lord, more pa Lord. Kasi at the end of that, talagang totally peace ka na and totally transformed ka na. Amen? Sabi nga nila, diba, narrow is the gate. Diba, napapaisip na ako eh. Buti pa, sabi nga nila, buti pa ang kamilyo na makapasok sa butas ng karayom kaysa sa sa tao na madaming bibig. Bakit kaya? Ang laki yung kamilyo kasi sa butas ng karayom. Bakit ang tao may kasya doon? Kasi maraming bibig. Ngayon, identify yung mga bibig nila kung kailangan mong ibigay sa Panginoon. And so, sabi nga dyan, that's the reason why our scripture admonishes us to be sanctified. It warns us to be sanctified completely and be preserved blameless at the coming of our Lord. Amen. Never allow reservation. Open every door of your heart so that the light of the glorious gospel of Christ may shine and sanctify you holy. Amen. Baka mamaya may reservation pa kayo. Sabi niyo sa Lord, ay, ito lang po, ibibigay ko sa Lord, reserve ko na ito. Amen. Never allow reservation. Ibigay mo na. Amen. Huwag mo nang hadlangin pa. Kasi gusto ni Lord na ibigay na sa iyo yung inaantay niya, ibigay mo din sa Kanya. Amen? Lamig na. Reservation are the enemy's foothold against you. Give them all up, forgive others, release any form of bitterness. Yan po mamaya, gawin po natin yan. Love one another completely. Set yourself free from any form of reservation and allow the Holy Spirit to take control of your spirit, soul, and body, that you may be ready at the coming of the Lord. Amen? Yan po yung mga reservation na dapat natin ibigay na huwag na tayong Amen? Pag may nakasakitan, agad-agad na humingi ng kapatawaran. Amen. Amen? Pag, kunyari, nagkagalitan kayo ngayon, syempre yung emotion mo, up the peak. Ang gagawin mo, pumunta ka ng CR mo na.
Doon ka muna magpahimas. Amen. Take a deep breath. Or pumunta ka ng pantry. Kung may pantry kayo, magtimpla ka muna ng kape. Ipagtimpla mo na rin siya ng kape. Amen? Mukhang gawain ni Pastor. Amen po. Kasi po, gawain ko din po. Amen. Sa opisina, parang nagdadal din katabi ko. At the peak of your emotion, sabihin mo muna, doon ka muna po nagsiya. Doon ka muna hinga ng malalim. Tatlong beses. Then, pray ka sa Lord. Pagbalik mo, hindi na, naiwasan mo magkagalitan din kayo. Amen. Masabihan mo na siya ng malina. Amen? Amen. May nanawaan ko tayo na kapatid. Nag-isip ako sa inyo. Makinap kayo ipagtitin pa ng kape. After na yun, May breath. so number 3, ano ba yung number 1? Having established with God, relationship with God. In number 2, continually undergo sanctification process. Amen. Yung sanctification kasi, meron ka ng mga bagay na hindi mo na nagagawa dati. Tama? So magpatuloy ka lang po doon sa mga tinatalikuran mo na huwag mo nang gagawin muli. Amen? Yeah. Number 3, serving God by serving people. Diba na naman kanina na sasabihin mo I love God pero hindi mo naman kaya na pagsilbihan mo na sa paligid mo. Yes. So, ang kalabasan nun is ang laggers. Sinungaling. Sinungaling. Sasabihan ka ng word sinungaling. Hindi mo ko mahal. Kaya nga, di ba yung tinanong si Pedro noon ng 3 beses, kasi tayong tao, pag tinanong mo ng isang beses, makakalimutan niya yan. Kailangan mo talagang tanungin at i-assure sa kanya 3 beses. Amen? So, our scripture, 1 Thessalonians 3:12, and may the Lord make you increase in abound in love to one another and to all, just as we do to you, so that He may establish your heart blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. Amen? Sabi nga dyan, increasing and abounding in love to one another indicates passionately serving God by serving people. This is the most fulfilling and rewarding task man has. Amen? Yung nagsaserve ka na hindi ka nag-aantay ng kapalit. Kasi alam mo, si Lord ang magbibigay ng rewards sa'yo. Amen? Fulfilling the Great Commission and serving other people is our best form of love and worship of God. The Lord Jesus said many times in John chapter 14, if you love me, obey my words. Ilang beses po? 15, 21, and 23. If you love me, obey my words. So our service towards others is the manifestation that our love is abounding towards people and towards God. How else can we manifest our love for God? But to manifest our love towards people who were created in God's image and likeness. Jesus served His creation and He is our model. Amen? Ang ating Panginoon po ang ating modelo. Amen po, wala pong iba. Amen po, kasi siya na po yung nag-establish na po. Tingnan mo nung nandito siya,
Every madaling araw gumigising siya para manalangin. Amen. Amen? Tapos, sinasanctify niya yung sarili niya. Pinipreach niya yung good news. Amen? And then yung pangatlo, nagawa din po niya, serving God by serving people. Only Jesus Christ is our model. Amen? Na dapat maging mag-manifest din sa atin para magawa din po natin sa iba. Amen po? So, sabi po dyan sa conclusion natin, may nagawa po. Ito po, tatanungin ko kayo. Habang binabasa ko ito, I want to evaluate your heart. Amen. Waiting for the fullness of the redemption of the Lord consists of conditions and actions, which will secure our readiness. We do not wait doing nothing that will preserve our readiness. Hindi naman po tayo si Juan Tamad. Habang nag-aantay, wala na tayong ginagawa. Amen. Ang gusto po rin ni Lord, habang nag-aantay ka, may gagawin ka. Amen. There are more actions necessary that we thought. It's a continuing battle until our Lord Christ Jesus take us to be with Him. Amen. Sabi niyan, it's a continuing battle until our Lord Christ Jesus take us to be with Him. So, sabi ko nga kanina, every day is a challenge. Amen. And every day is a test. Until the coming of the Lord Jesus Christ. Ano bang sabi ko diyan in Psalms 27:14? Wait patiently for the Lord. Be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Habang nag-aantay ka kapatid, sabi po ng Galatians 6:9, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Amen? So I want to close your eyes. Evaluate yung puso mo. Kung mayroon ka pang mga reservation, meron pa bang reservation sa puso mo na hindi mo na ibibigay sa Panginoon? Identify mo na ba kapatid kung ano ba yung mga reservation mo sa buhay, yung mga umahadlang sa paglilingkod mo sa Panginoon, yung umahadlang sa pagiging handa mo sa pagdating ng ating Panginoon. Nandun ka pa rin ba in the moment na kapag ikaw ay nasabihan ng hindi maganda, ay magmumukpo ka sa tabi. Mga kapatid, it is a high time that you need to soar high on that storm. Soar high. Sapagkat sa ibabaw ng bagyo ng buhay natin, nandun po yung totoo kapayapaan na nag-aantay sa atin. I'll give you a moment na kausapin na natin, Panginoon. Lord, Holy Spirit, help us to identify yung mga reservation pa po namin sa buhay, O Lord. Na siya bumahad lang po sa aming pagiging handa sa iyong pagdating, Panginoon. Now, kapatid, if you identify already, it's between the Lord. You can come here in the altar and you will give it to all to God tonight. Those reservations.
Are you going to be willing to wait patiently to the Lord until His coming? Expect mo yung the Lord makakapag. You want to kneel down in your place right now, you can kneel down. If you want to come boldly in the altar and to seek God and ask God for the strength and for the readiness sa kanyang pagdating, yung kay mga kapatid. I'll give you this moment tonight to talk to Him full-heartedly. Hallelujah, Lord. Thank you, Holy Spirit. Sabi mo, Panginoon, God, sa buong linggo na ito sa akin, Panginoon. If you establish already, Panginoon, God, one word in our life, it will never be failed, Panginoon, God. Hindi po babalik ang iyong salita ng walang kabuluhan, Panginoon. Pag sinabi mo po, Panginoon, God, it will be happen, Panginoon, God. But it will be happen at your perfect time, Panginoon. Not our time, Panginoon, but your time, Panginoon, Diyos. As we trust to you, Panginoon, God, you teach me the whole week to trust to your process, to trust kung ano man po yung mga dapat pa namin antanin at to be excitement, Panginoon, God, sa mga gagawin ko pa sa aming mga buhay, Panginoon, God. Hallelujah. Lord, I may not know, Panginoon, what our reservation that will hinder, Panginoon, to our readiness at your coming, Panginoon. Help us to identify those reservation in our life, Panginoon. Pag-awalan mo po kami, Panginoon, kung mayroon pa po kami na papaliwan ng salita ko, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Na panakisip po, Panginoon, na aming palatanda. Nagsagaling po, Panginoon, ay aming pang mas mapagtagumpay ng pa po ang araw-araw. Panginoon, yung challenge na aming kinakaharap, Panginoon, sa iyong pagbabalik, Panginoon. Sabi mo nga, O Lord, that every day is a continually battle, Panginoon, until your coming, Panginoon Diyos. Nawa, Panginoon, sa iyong pagbabalik, Panginoon, we are happily, Panginoon, welcoming you, Panginoon, in our lives, Panginoon. Handa po kami yung readiness po namin na kapag dumating ka na po, O Lord, yung joy, yung peace po namin ay nandoon na po, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, to cancel every negativity in our life in the mighty name of Jesus. Hindi po namin pinapahintulutan anumang bulong na negative sa aming mga isipan right now in the name of Jesus. We can and be cast out in the lake of fire. And what I release, Panginoon, tonight is your love, your joy, and your peace, Panginoon. At sa lahat po ng malagaan tanging na kasagutan ng panalangin, sabi ko ng Panginoon, wait patiently, because at the right time, I will pour it out to you. Amen. Hallelujah. Kung meron ka pang big na sama ng loob mo sa kapwa mo, especially sa kamag-anak mo, release it, mga kapatid. Release kasi masakit po masabihan ka ng sinungaling. Kapag mahal mo ang Panginoon, hindi ka pwedeng magtanim ng sama ng loob. Release forgiveness. Because unforgiveness, mga kapatid, I'll tell you the truth, it will hinder yung gagawin ng Panginoon sa buhay. It will hinder everything. Kung meron ka pa nalalaman sa puso mo na may galit ka, kapatid, release forgiveness to them. Alam ko, hindi madali.
I've been through in that part. Lalo na pag malalim na yung sugo. But sabi ng Lord, release. Sapagkat ang una mong pinapalaya ay ikaw mismo, kapatid. Magkakaroon ka ng complete peace in your life. Pag may reservation ka ba, kung nagagawa mo pang magbabad more on social media rather than in reading His Word, surrender it to the Lord. Sabi ko nga, ako isang patotoo kapatid. Pabad ako sa movie marathon. Pero sabi ko, Lord, tanggalin mo ito. Palitan mo po ng mas mababad pa sa iyong mga salita. Yung hunger sa pagbabasa ng iyong salita instead ng hunger sa panonood. Ang ginawa ko ng Lord, pag manonood na ako ng mga movie, wala pang 30 minutes, ayaw ko na. Parang nandun na yung boredom. Pero pag nagbabasa ka na ng salita ng Lord, nandun pa yung uhaw mo para basahin. Minsan, gumagawa ka pa ng parani, papasok mo yung earphone mo, papakinggan mo yung Bible audio. Sapagkat alam mo, mga kapatid, if you have established relationship sa Panginoon, ano mang mangyari, ano mang sitwasyon sa araw-araw, hindi ka po basta-basta masishaken. Ilang shaken man ang dumating sa buhay mo if you have this established relationship sa Panginoon, you always at peace. Mga kapatid, don't forget the telephone number of our God is Jeremiah 3:3. Just call to Him and He will answer you, mga kapatid. So if you're ready, I want you to raise your hands as an act of surrendering those reservations in your life. Identify those reservations sa mga umahad lang sa pagiging readiness mo sa kanyang pagdadating. Surrender it to God. Lord, ito na po, Panginoon o God, yung pinagkakatiwala lang po namin sa iyo, Panginoon o God. Tulungan mo po kami, Panginoon o God, this reservation sa aming mga buhay, Panginoon o God. To alisin na po ito, Panginoon o God. At palitan mo po ng bago, Panginoon o God, the requirements, the condition, Panginoon o God, na mas ready pa po kami, mas hunger pa po kami, Panginoon, sa iyong pagdating, Panginoon o God. Hallelujah. Especially, Panginoon o God, yung rapture, Panginoon o God. Tulungan mo po kami na hindi po ma-disqualify, Panginoon o God. Tulungan mo po kami, Panginoon o God. Gaya po ng sinabi po ng Apostol Paul na along the way, Panginoon o God, sa aming process. Tulungan mo po kami na mas lumago pa, Panginoon o God, sa pananampalataya sa iyo, Panginoon o Diyos. In this fight, Panginoon, na mag-disiplina po namin ang aming mga sarili, Panginoon God. Lord, bigyan mo po kami ng self-control, Panginoon o God. Tulungan mo po kami, Panginoon. Malayo ka po, Panginoon o God. Malayo ka po. Magpagilas sa aming mga buhay. Lord, let's keep beginning for the self-control. Lalo na po, sa last of the flesh, last of the eyes, and I don't live for. Tulungan mo po kami ng Panginoon. We are big of that part. Daamin po namin, Panginoon, ang mahina po kami sa mga ito. Tulungan mo po kami para kasi kami Panginoon ng mapagtakumpayan namin ito. Na ikaw po ang kasama po namin sa patuloy Panginoon.
Maraming salamat po. Thank you, Holy Spirit, sa iyong pagkilos ngayong gabi, Panginoon God. Naniniwala po ako ngayong gabi, Panginoon God, that you answered every prayers ng aking mga kapatid right now in the mighty name of Jesus, according to your riches and glory, Panginoon God, and according to your will, Panginoon God, in our lives, Panginoon God. Help us, Panginoon God, to lead more souls, Panginoon God, especially sa aming mga nasa paligid, Panginoon God. Alam ko po, Panginoon God, na pag hinakbangan po namin ito, Panginoon God, sasamahan mo po kami, Panginoon Diyos. Hallelujah. Right now, Panginoon God, you are preparing us in a big, Panginoon God. You are preparing us in a supernatural big, Panginoon God, event na mangyayari po sa buhay ng bawat isa. And we claim it, Panginoon God, through you, Panginoon God, all things is possible, Panginoon God. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon God. Hallelujah. We lift it all to you, Panginoon God. Maraming salamat po. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Sige po, lahat po na nakatanggap at nakalaya, ay magsabi po na, Amen. Okay po, naka-prepare na po yung ating bread. Kasi po ngayon po ay ating first Friday. Amen. And we usually ginaganap po ito, yung ating ipinasa po ng ating Panginoon sa mga apostol, pinasa dahil makarating po sa ating generation. May ipasa rin po yung ating bread at kopa. Sabi nga po ng Panginoon, bago po natin tanggapin, this is the warning, mga kapatid. Bago natin tanggapin yung bread at saka yung bread at saka yung kopa, ito po ang paalala po ng Panginoon sa 1 Corinthians 11:27. Kaya ang sino man kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat sinasabing ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Amen? Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kakakulan laban sa kanyang sarili. Amen? Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Kung sisiyasapin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Amen po? So bago po natin kunin yung kopa at yung tinapay po, mga kapatid, I want you evaluate your heart, mga kapatid. Sinasabi po muna natin ang ating mga sarili. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Lord Jesus, kung meron ka pa pong nakikita sa aming mga puso,
mga kamalian po namin, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Makalinisin mo po kami ng iyong pananagugot nang maging kami po karapat-dapat po na tumanggap, Panginoon. Tulungan mo po kami ngayong gabi, Panginoon. Sa araw-araw, Panginoon. Forgive us, Panginoon. And Lord, we release forgiveness, Panginoon, sa mga nakasakitan din po namin, Panginoon Diyos. Pinapatawad na rin po namin sila, Panginoon. Hallelujah. Sige po, pag ready na po kayo, pwede na po kayong kumuha ng kopa at pinasa. Sabi po dito, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo noong gabing siya ay ipagkanulo. Ang Panginoong Isus ay dumampot ng tinapay. Sige po, kaso natin tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Nagawin po ang tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa, itas ng kopa, at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Inumin niyo ba? Pasalamatan niyo po natin, Panginoon. Wala. Hallelujah, praise the Lord po. God is good all the time. Dadaan na po tayo sa ating tithes and offering. Ang scripture po natin matatagpuan po sa Proverbs chapter 11 verse 24 po o Kawikaan. Sabi po doon sa Tagalog, ang mapagbigay ay lalong yumayaman at naghihirap ang tikom ang mga kamay. Siguro po, elementary pa lang po, naririnig na po natin ito. Sabi nga po, hindi tayo lalago kung basic pa lang, hindi na po natin nagagawa, hindi na po natin nasusunod po. Kaya ngayon, pinapalahalaan po tayo ng ating Panginoon na sabi nga po, naririnig natin na to give is to receive. Yan po. Wala na tayo dun sa kapag nagbigay tayo ay nawawalan o ang pagbibigay ay kawalan. Ang pagbibigay ko ay karagdagan nila po. Ang ating Panginoon po ang magbibigay. Nasabi nga po na sisiklinig at umakapaw na pagpapala ang ibabalik.
Sabi nga po dyan kung aning po natin, back to basic po, may bad news at may good news, di ba po? Sabi nga ang bawat pagsunod natin ay may kakibat na pagpapala. At may paghihirap naman, sabi po dyan, pag naghihirap, ito ang mga kamay, po. Ang pagbibigay kailan may hindi po, yan sabi nga po, yan ay kalooban ng Panginoon. At ang tingin ko mga kamay, o sa ibang version po, sakit, yun po yung ayaw ng Panginoon na sinusolo natin ng mga blessings na nare-receive natin sa Kanya. No? Sabi nga po, kung gusto niyo maging kaligan tayo ng Kanyang saganang pagbabala natin po na upang tayo patuloy niya ba ang pagpalain. Okay. Kaya Lord po, wala talagang aksidente kaya si Kuya Jason po natin ang pinatayo ngayong gabi. Si Kuya Jason po natin dati lang kung nagsasabi ng alak pa mo kasi yung napag-aralan po natin apoy, di ba po? Na hindi tayo mawalan ng apoy. Dati nag-aalak pa mo, ngayon ang sinasabi natin ay alak pa mo. Gawin mo na tayo ng hindi anda-anda, makapagiging tayo ng ating lives. Magbago na tayo ng ating Panginoon na may ilaw ang ating mga ilawan. Amen po. Kaya kung gusto pong masigla langis, pwede na po tayong magbigay. Powerful. Maraming salamat po sa pagkakataon ito muli, Lord, na kami po yung inyong pinagbabayan, Lord, na makapagbalik po kami na nandun sa inyo, Lord, sa mga oras na ito, Lord. Lord, na ito po yung maging kagamitan po na inyong bahay panabahan, Lord. At na maabot din po ang mga kapatid namin, mga kailangan, Lord. At mayakay na rin po ang mga nawawalang mga tupa, Lord, at may ibalik po sa inyong kawan, Lord. Lord, gamitin niyo naman po ang bawat isa na maging dahil po ang inyong magtutulong, Lord. Bigyan niyo naman po kami ng kakayahan, takas na loob, Lord. Na-resist namin understanding, Lord. O may ibahagi po namin ito, Lord, sa mga walang tumutuloy na rin, Lord, sa inyo, Lord. To expand our kingdom, Lord. Gamitin niyo po ang bawat isa, Lord, may kili, Lord Jesus. Lord, maraming salamat po muli sa inyo po ang kapapurihan. Kadakilaan, Lord. Sa matalas na kapangyarihan pangalan ng mga anak ng Jesus, bagay na pangyarihan, bagay na sa ng Espiritu. Ang lahat ng anak ng Diyos at kaya pala yung sabi ng Amen.
And for your holy presence tonight, Panginoon, our Lord God, correct us, to review us, to empower us, to encourage us, Lord, in the name of our Lord Jesus, Lord. Salamat, O Lord, and for reminding us, O Lord, that any time, any season, Lord, we might become about us, Lord. Thank you, Lord, for reminding us, O Lord, that we will patiently, Panginoon, Lord, please aming paghihintay, Panginoon, God, tuloy mo kami bigyan, Lord, ka ng katatagan ng loob, ibig ng loob at pag-asa, Panginoon, Lord, at kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. And continue, O Lord, that giving us, Lord, the discernment, Panginoon, Lord God, to know, O Lord, that which is valid, na ito pong mga tinuturo mo, Panginoon, Lord, that ay hindi mo mabalibla, Panginoon. Makipahin ko ay Panginoon, Lord. Salamat din, Lord God, for the peace of heart and the peace of mind, Panginoon, Lord God. Ibinibigay mo sa bawat isa, Lord God, na kahit na dumarating, Panginoon, Lord God, wars, Lord God, pag-ibig at Panginoon, Lord God. We are, O Lord God, hold on and stand in your grace, in your mercy, in your promises, O Lord God. That the wall fire of protection, O Lord God, is in the midst of us, Panginoon, Lord God. That we are, O Lord God, the apple of your eye, Lord God. That your divine protection, divine guidance, divine intervention, Lord God, is within us, O Lord God, and in our household, Salamat po, Panginoon, Lord God, sa patuloy mo po pag-focus po ng pagpapala, Panginoon, Lord God, hindi man po magbunga, Panginoon, Lord God, sa ngayon ang aming mga ginagawa. But you said in your word, Lord God, in your perfect appointed time, Panginoon, Lord God, aanihin po namin ang bawat ginagawa sa amin. Ayon po sa aming mga ginawa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord God, for continuing us, Lord God, guiding us, Lord God, your love, your faith, joy, Panginoon, Lord God, and mula po sa iyo, Panginoon. And thank you, Lord God, for continuing us, Lord God, teaching us and helping us, Lord God, to love one another as you love us and forgive one another as you forgive us, Panginoon, Lord God. Lord, ito pong mga pagpapala mo po, pag-ibig mo po, awat at pag-confession pa ng Lord God, ay maging channel din po kami, Lord God, sa iba, Lord God. Ang pangalan po, Lord God, ay pag-ulit po, Panginoon, Lord God. Magpapalasa pa, Lord God, sa iba, at liwanag po na yung ibigay, Panginoon, Lord God, ay patuloy po yung mga pagpapalasa na liwanag po sa amin, Panginoon, for our Lord Jesus, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God, sa iyong mga ikot, yung mga ginamit po, Panginoon, Lord God, mula po sa opening prayer, Panginoon, Lord God, sa music ministry, sa kids ministry, Panginoon, Lord God, sa kitchen ministry, Panginoon, Lord God, ang tao, Panginoon, Lord God, na prepare this Panginoon, sa paring mo, Panginoon, Lord God, sa mga nililinis, nag-aayos, Panginoon, Lord God, sa media, Panginoon, Lord God. Salamat po, Lord God, sa binibigay mo sa kanila, Panginoon, Lord God, na encouragement, Lord God, and desire, Panginoon, Lord God, na magpagin po sa iyo sa simple pamamaraan, Panginoon, Lord God. To bring back, Panginoon, Lord God, na gratitude po sa iyo, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, Lord God, mga pagbalain, Lord God, ang lugar po na ito, Panginoon, Lord God. Kaya pa rin yung pangako, Panginoon, Lord God, that glory, O Lord God, is here, Panginoon, Lord God, sa lugar ito, Panginoon, O Lord God. Mga bawat isa, sa bawat salita, Lord God, sa gawa ng kamay, sa trabaho, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, Lord God, for your holy presence, O Lord God, sa gabi. Thank you, Holy Spirit, O Lord God, that you visit each heart of each and every one, Panginoon, O Lord God. And salamat, O Lord God, sa mga pagpapala, O Lord God, na inahanda mo na, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord God, for answering our prayers, Lord God, and for the restoration of each family, Lord God, the restoration, Lord God, ng bawat puso, Lord God, na nasugatan, Lord God. Salamat, Lord God, sa buhay po, Lord God, ng aming mga kababayan sa Pilipinas, Panginoon, Lord God, ikaw po, Lord God, ang nagtas, Panginoon, Lord God, na anumang nawala sa kanila, Lord, na ikaw po ang magbabalik po, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord God, for awakening us, Lord God, back to you. We ask for repentance, Lord God. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan po ng
the Spirit of Jesus' mighty name, the guidance and the power of the Holy Spirit. Amen. Ito po ang salita ng Panginoon in Psalms 27:14. Wait patiently for the Lord. Be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Amen. Can we raise our hands to receive the benediction that comes from the Lord? Puspusin nawa ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalahan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Receive the joy, receive the healing, receive the provision, receive the peace in the name of Jesus. And receive your deliverance in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. God bless you all. Amen. Amen. I want to stay here. I want to stay here. I want to stay here. I want to see you.